Test, hello. Meron. Sige. So, yun. Ako po ang nakatoka ngayon na magluto ng ulam namin, tanghali. Ang ang iluluto ko po ay paksiw na bangus. Si Ate Sheila po yung nag-prepare ng mga sangkap. Ako lang yung magtitimpla. So, ganito po kasi ako magpaksiw ng bangus. Ang ginagawa ko, nilalatag ko muna yung mga katulad ito. Luya, sibuyas, bawang. Nandito sila sa kaserola. Kasi kailangan nasa ilalim sila, hindi sila pwedeng sa ibabaw lang. Para madali silang maluto rin sila. Ano gawin? So, ito po. Bawang, luya, at sibuyas. Kaya, kung minsan ako talagang, gusto ko talaga ako nagano ng paksiw. Kailangan po kasi ang mga bawang, sibuyas, luya, nasa ilalim talaga sila. Para silang maluto. Tapos, isasalansan yung isda. Ayan, isasalansan dito yung isda. Ayan. Hindi naman po talaga ako magaling magluto. Kaya lang, paborito ko kasi itong paksiw na bangus. Kaya gusto ko ako nagluto. Tapos, sili, talong, mga talong. Yan. Tapos po, isang cup na tubig. Isang cup ng tubig po ay isang cup din na suka. Yan. Ito po, suka. Ganyan lang po ako kasimple magpaksiw. Tapos po, asin. Titimplahan siya ng asin. Tapos pamintang durog. Ganyan po ako magtimpla ng paksiw. Sabagay, siguro ganito din naman yung mga timpla ninyo. Kaya lang kasi, may mga nagpapaksiw kasi na hindi ganito. Lalagay ang isda tapos bawang, luya. Hindi naluluto yung luya tsaka yung bawang sa ilalim. Tsaka yung sibuyas. Ang naluluto yung isda pero yung mga hindi. Mas maganda yung naluluto sila lahat. Tapos lalagyan po ng mantika. Yan. Ganun lang po kasimple. Tapos isasalang na to. Hindi po kami naglalagay ng bitchin sa ulam. Hindi po kami mahilig sa magic sarap. Bitchin, hindi po kami gumagamit nun. So, ang luto namin ay talagang anuhan lang, palakasan lang ng loob. Kapagka tinimpla namin at nagustuhan ng mga kakain, okay lang. Kung hindi naman magustuhan, wala rin problema. Pero talagang hindi po kami gumagamit dito ng bitchin tsaka ng magic sarap. Bawal po yun. Pinapagbawal po ni Christina. Yun po. Tapos isasalang po sa kalan. Ayun, na. Ito na po yung salang. 'Pag kumulo pa at naamoy na ninyo yung amoy ng suka, puwede na hanguin 'yan.
luto na yan. Kasi madali naman iluto ang paksiw, eh. Ang ano lang po, yung paraan kasi kanya-kanya ng paraan ng pagluluto, eh. Eh, gano'n po yung estilo ko ng pagluluto ng paksiw. Actually, tinuro lang din sa'kin yan nung mga kasamahan ko nun sa Saudi, mga Bisaya na nagluluto ng paksiw. Mas masarap daw na gano'n. Dapat daw talaga ang luya, bawang, sibuyas talagang nasa ilalim sila. Para pagka naisalang sa apoy, mauuna silang maluto kaysa sa ano, sa ibang sangkap. Maluluto yung luya, yung bawang, sibuyas, maluluto din sila kasi nasa ilalim sila eh. Kaya ganun po ang ano ang itinuro sa akin ng mga kasamahan ko dati sa Saudi. Kaya yun lang po. Salamat po. Si Ate Sheila po, pinalakad ako ng walang tungkod. Okay na. Eh, natatakot ako dyan. Sumubsob na naman ako dyan. Alam mo na may trauma na ako dyan sa ano na yan. Di ba sumubsob na ako dyan dati? Ay, salamat po. Magmula dun sa kusina hanggang dito, lumakad ako ng walang tungkod. Paunti-unti, maano ko rin yan, darating din siguro sa panahon na independent na talaga ako sa tungkod. Kahit na mahirap, pero umaasa pa rin ako darating ang panahon na gano'n. Kaya nga po, nagtitiyaga sa akin si Ate Sheila dahil yun din naman talaga ang purpose niya. Ang purpose namin talaga is makapaglakad ako ng independent. Kaya hangga't maaari kapagka may pagkakataon, pina-practice ko talaga na ano, na maglakad ng independent. Yun lang po. Salamat po.